Peace be with you. I'm Brother Je. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi mga Hello, katinapay. magandang gabi. Magandang gabi. Hello bro, good evening bro. Kamusta? Kamusta? Kamusta kayo dyan? So yun nga mga kapatid, so welcome ulit sa panibagong podcast natin mga brothers ko. So makasama ko mga brothers sa poging-pogi. Ikaw naman talaga. Para ka naman bago ng bago. Hindi talagang totoo bro. Di ba? Kasi yun eh. Yeah, so yun mga kapatid, sa mga nanonood dyan, magandang araw, magandang gabi po dyan. So welcome po sa Usapang Tinapay. So yun mga brother, so dako tayo sa pinakaano natin. Intro nating Usapang Tinapay na Jesus Moment. So ito na nga no, so Brother Fernan, so ano yung Jesus Moment mo itong nagdaang araw bro para sa'yo? Ako bro, ang Jesus moment para sa akin, kasi noong mga nakaraang linggo, yung mga household members ko, so nag-uusap kami, niyayaya ko silang umattend ng isang conference na gagawin natin. Okay. So, nung una, ang nag-positive lang, isang couple. So, syempre kami, ni Mrs. na medyo malungkot kami kasi gusto namin yung buong household eh. So, pinag-pray namin na, Lord, sana makita ng mga members namin na maisipan nilang umattend sana. Na sana hindi lang isang couple yung maging interesado. Eh, syempre, sobrang galing ni Lord. Nung kumilo siya, next meeting namin, lahat sumama na. Nice. Kaya, kumbaga, Jesus moment siya para sa akin kasi alam ko si Lord yung kumilos doon para Amen. mag-yes lahat ng mga member namin. Amen. So yun. Nice. So sa'yo, Brother Mark. Here, bro. Sa akin naman, kasi nung weekend, umattend kami ng conference ng mga bata. Para sa mga bata. So, kasama kasi yung dalawa kong anak. So, ayun, sama-sama kami. Ako, yung asawa ko, si Joyce, tsaka yung dalawa naming anak. So, pagdating namin dun, grabe, ang ganda ng venue, ang ganda ng preparation. Tapos, ang sasaya ng mga bata, sayaw sila ng sayaw. Tapos kanta sila ng kanta. Tapos may mga acts doon, yung mga role playing. Taga nag-enjoy sila. At tapos tinanong ko nung pauwi na kami, tinanong ko yung dalawang anak, sabi ko, nag-enjoy ba kayo? Sabi niya, opo daddy. Sabi ko, atin ba ulit kayo susunod? Opo daddy. Wow, okay, Galing, no? galing. Tapos, marami talaga nila natutunan kasi tinatanong ko sila kung ano ba natutunan nila. Sabi nung isa kong anak, Jesus is my hope. Yan. Galing. Yun ang magandang natutunan. Tapos nothing is impossible with God. Yung mga ganun. Kasi yung mga bata pa lang sila, kumbaga natututunan nila yung mga ganun. Katuwa naman. Oo. Amen. Tsaka yun nga, umuwi kami, kinakanta nila yung yung mga kantang sinasayaw doon, yung mga kantang kinakanta doon. Galing. Tsaka yun nga, ang plano namin sa bahay, tuturuan nila yung mga kapatid nila. Ay, ganda yun. Nice, yun sa akin. Tuwang-tuwa ako nun. O ikaw naman, Brother J, paano naman kumilos si Jesus sa buhay mo? Oo nga. Actually bro, recent lang. So, di ba sa buhay mag-asawa, hindi maiwasan yung pag-aaway, no? So, minsan kasi pag may darating sa punto na malapit na dumating yung isang event, isang activity, susubukin ka ng kalaban natin eh. Di ba? Lahat ng temptation, lahat ng weaknesses mo, doon ka titirahin ni Yes. ni Satan. Pero ang galing lang ni Lord eh. Alam mo ba bro, kaninang umaga, habang naggagawa ko ng video regarding sa parating na event natin ngayong Christian Life Seminar, ay parang nangusap sa akin si Lord na ito yung challenge sa'yo, Gerald, na pwede kang i-tempt tuksuhin ni Satan. Parang yung sinasabi sa akin ng Panginoon eh. Kaya sabi ni Lord, kapit ka sa akin. Pero kanina, alam mo ba bro, buong maghapon, ando doon ako sa tindahan namin, na nakaupo lang bro, hanggang alas 5, hanggang nakatulog ako. Oo. Ngayon, ang galing lang ng Diyos kasi tinanggal niya yung sa akin, yung anger, yung puso kong bato, pinalitan niya ng pusong mamon. Diba? So lumuwag yung pakiramdam ko na sakto sa mga readings natin sa mga nagdaan na wag mong harapin yung kalaban, na andyan si Kristo, pagtitibayin ka, hindi ka iiwan. Basta sa kanya ka lang tumingin, wag sa kalaban. Amen. So, talagang nangusap sa akin ng Panginoon. Kanina lang, magkaaway kami ng asawa ko eh. Yun, kaya sabi ko nga na hindi talaga maiwasan sa mag-asawa yung mga ganyan.
Pero kung gigitna mo si Jesus sa sentro ng relasyon nyo, hindi matitinag ang pagkasama niyo. Amen. Amen. Nice. Amen. Patina. Bati na. So yun mga kapatid, ang ipinagdiriwang po natin ngayong linggo ay ang ikatlong linggo ng muling pagkabuhay o third Sunday of Easter. Yes. So ang ating first reading ay babasahin po ng ating kapatid na si Mark. Okay, so sa unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay sinisiyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbabawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita at magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sa gayon, sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Pagkatapos, pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus ang mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, so ang ganda ng first reading natin, no? Mhm. Okay, so Brother Fernan, ano yung interpretation mo dito sa binasa natin sa first reading? Ako bro, ang nakita kong message dito nung first reading, dun sa huling part ko siya na na appreciate, yung nagalak sina Pedro tsaka yung mga alagad dahil nalagay sila sa kahiya-hiya alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Kasi ito yung mga kinakatakutan ng halos lahat ng nagsiserve kay Lord. Actually, kahit hindi mga nagsiserve kahit mga mga ordinaryong tao lang. Kasi natatakot tayo mapahiya. Kasi pinagtatawanan to, malimit Sabihin, oy, banal na yan. Tapos pagtatawanan ka. Yung, baka lumampas ka na sa langit. Yung mga ganun. Ito pinapakita ni na Pedro, tsaka nung ibang alagad na dapat pala magala ka pa kung napapahiya ka sa ngalan ng Panginoon. Kasi alam nila, malaki yung biyaya na matatanggap nila. Ipinapaalam nila sa atin yun. Kaya dapat, kung tayo malalagay sa kahihiyan para kay Jesus, para sa Diyos Ama, para sa Diyos Espiritu Santo, dapat maging masaya tayo. Yun, Yan, nice. yun yung Amen. Amen. Nice bro. Oo, kasi minsan tayo no? Parang minsan corny, nakakahiya. Yung parang pag pinag-usapan mo sa yung maraming tao yung tawag kay Jesus Christ, parang parang grabe naman sila ba mga banal. Yung mga yung parang ganun, hindi parang hindi siya parang masarap pag-usapan pag kami mga taong yung mga minsan mga kaibigan lang natin na hindi natin talagang yung iba Ayaw yung nila. isip. Ayaw nila. Ayaw nila. nilang Tsaka pag-usapan. may mga tao kasi na hindi maniniwala sa sinasabi mo Oo. Kasi iba yung pagkakilala sa iyo Tama. Amen. So, ikaw naman, Brother Gerald, ano naman yung naging reflection mo dito, interpretation sa first reading? Nakakahanga yung mga apostol dito kasi 'di ba ito after na to nung pagkamatay ni Jesus, no? So pinapatuloy nila yung kanilang pangangaral. Pero may mga kontra pa din. Siyempre. May mga kontra dito yung mga tao na yung mga alagad daw dito na hindi pinapasok sa bayang yun. Tapos pinipigilan sila. Pero nakakatuwa lang sinabi dito sa verse 29 ni Pedro, ang sabi ni Pedro dito na
ang Diyos ang aming ninuno at siya ang dapat naming susundin. So ibig sabihin, hindi sila kailangan sumunod sa kung ano yung sinasabi ng mga pumipigil sa kanila. So itong si Pedro, hindi sila tumitingin sa tao, ang tinitignan nila si Jesus. Amen. Kasi kung tumingin ka sa tao, talagang hindi ka magpapatuloy niyan. Pag sinabing bawal, na huwag kayong pumasok, huwag kayong tumuloy, bawal sabihin yan, pinapatay sa krus yan, isinabit namin sa krus yan. No? Walang sense din yung mission na ginagawa nyo. No? Tapos, dito sa ginagawa nila mga apostol, nila Pedro, kahit anong sakit ang maramdaman nila, kasi sa huling verse dito, kung nabasa nyo sa verse 40, no? Sabi dito, pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ipahagupit sa pinagbabawal na pangangaral sa pangalan ni Jesus. So, tiniis nila yung sakit, yung hirap, no? Hinagupit tapos pinalaya. Sa atin kasi, tayong mga tao, sanay tayo na tumanggap lang ng biyaya or masaya lang tayo tumanggap ng mga biyaya. Pero pag nakaranas tayo ng hirap, umaayaw na tayo. Pero itong mga apostol na to, hinagupit, sinaktan, pero nagpatuloy pa din sila. Tayo, nakakadanas tayo ng kasarapan sa buhay. Pero pag nakaranas tayo ng kahirapan, tinatalikuran natin ng Diyos eh. So dapat maging din tayo katulad ng mga tao na hindi nagsasawa sa misyon. Amen. Masaktan ka man, maubusan ka man ng pera. Di ba? Si Kristo ka lang, kay Kristo ka lang tumingin. Huwag sa tao na pwedeng humila sa ipababa. Amen. Yun lang sa akin, mga kapatid. Nice. Nice one, nice one. Amen. Oh, ang tatapang ng mga apostol, no? Talaga. Kasi pinagbabawalan sila pero hindi sila napigilan. Yes. Oo. Kasi taglay na nila yung Holy Spirit. Oo. Kaya yung lakas ng loob nila, hindi na kayang tibagin ng kahit na wala nang makakapigil sa kanila, no? Amen. So, nice bro. Amen. Nice. Thank you. Yun ang ating first reading. Ganda. Okay. Okay. Dumako naman tayo ngayon sa ikalawang pagbasa na babasahin ni Brother J. Okay, mga brothers. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa Aklat ng Pahayag. Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyon-milyon at libong-libong anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na buhay, na lilang at matatandang pinuno. Umaawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, kaluwalhatian, papuri at paggalang. At narinig kong umaawit ang bawat nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat, lahat ng naroroon. Sa nakaupo sa trono at sa kordero, ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. At sumagot ang apat na nilalang na buhay, Amen. At nagpatira pa ang matatandang pinuno at nagsisamba. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you, Brother J. So okay mga kapatid, no? So ang ikalawang pagbasa ay sa pahayag ulit. So medyo medyo yung binasa ko kanina, matalinhaga, medyo mahiwaga pala. Oo. So Brother Mark, para sa iyo, ano yung interpretasyon mo or reflection sa ikalawang pagbasa? Okay. Yung binasa kasi natin, parang binigyan tayo ng vision kung ano ba yung nangyayari sa langit, no? Kasi binanggit diyan mga anghel, laksa-laksang anghel. Ibig sabihin, libo-libo, sobrang dami yung mga anghel. Anong ginagawa nila? Nagpupuri sa Panginoon, no? Maraming mga binanggit ditong mga salita na talagang puro lahat ang ibig sabihin ay papuri sa Panginoon. Yes. Puro lahat pagtataas kay Lord, no? Which is, ito yung nagbibigay sa atin nga ng vision na someday, ganito rin yung gagawin natin. Yung walang katapusang pagpuri, pagkanta sa Panginoon, no? Kasi, isipin nyo yun, walang katapusan ng pagkanta at pagpuri. Kasi ako, naisip ko,
ang sarap nun, ang ganda nun. Kasi dito pa lang sa langit, isipin nyo pag kumakanta tayo ng mga worship songs, no? Pag sumasabay tayo sa mga nakakanta ng mga worship songs, hindi siya nakakasawa no? Kasi kung isipin mo, nagpupuri ka, kumakanta ka, matutuwa si Lord. Pero hindi yun Pag nagpupuri ka, si Lord nakikinig, pero yung sarap ng pakiramdam, ibinibigay niya sa'yo. Amen. Hindi yung, hindi ka nawawalan lalong dumadami yung ligaya mo Yes. na nararamdaman at the same time, nagbabago yung buhay mo dahil pinupuri mo yung Panginoon. Kasi ang thinking natin minsan, kanta lang ng kanta sila, anong nakihita nila doon? Grabe, ibang-iba yung nakukuha natin sa pagpupuri kay Lord kaysa sa iba pa nating ginagawa. Amen. Kaya talagang hindi nakakasawa yung pagbibigay ng papuri sa Kanya. Amen. Yun sa akin. Ganda. Lupit Nice. to, no? So tama, no? Yung once kasi na mag-worship ka kay Lord, para way of glorifying our Lord na yun 'Di ba? Maraming pag-glorify, no, Brother Mark, no? Pwede mong i-dance sa sayaw. Oo. 'Di ba? Gumagano, nakarisang hands. Depende kung ano yung movements mo. May sabay pa yun ng clapping ng hands. Depende no? sa kanta. No? Depende pa sa'yo. Yun talaga yung gusto ng Panginoon. Na kung sa ibang tao, pangit sa kanila yan, pero sa mata ng Panginoon, gustong-gusto yan ni Lord. Oo. Yung pagpupuri sa Kanya. Amen. So, ganda ng reflection ni Brother Mark, no? Yes. Para sa'yo, Brother Fernan, ano din yung interpretation or reflection mo dito? So kagaya ng sinabi ni Brother Mark kanina, no? Yung eksena na yun, kung paano pinapapurihan si Jesus at ang Diyos Ama sa langit. So, ito yung continuation ng revelations ni Jesus Christ kay John dun sa island of Patmos. Dito, dinescribe na nga ni John kung ano yung eksena na nakita niya. Well, dito sa reading na to, pinakita lang dito yung universal acclamation. Kumbaga, lahat nagpupuri sa Panginoon. Yun. Anghel, tao, Yes. hayop, lahat nagpupuri sa Panginoon. Kumbaga, ito yung parang pinakita kay John kung ano yung mangyayari sa hinaharap, na kung saan lahat ng nilalang magpupuri sa Panginoon, hindi dahil parang minagic ng Diyos na maging ganun sila, kundi dahil yun ay kusang naramdaman. Kusa nilang naramdaman na gusto nilang purihin ng Panginoon. Gusto nilang mahalin ng Panginoon. Kasi nga, ang Diyos, ang pagmamahal lang na deserving siya, ay yung pagmamahal na kusang ibinibigay ng tao. Kasi nga, kung gusto lang naman ni Lord taga-samba, kung gusto niya lang taga-kanta, taga-sayaw, pwede siyang gumawa ng nilalang na magsasayaw, pupuri, at sasamba sa Kanya. Pero, ang ibinigay niya sa tao, free will. Makapamili ka ng kusa. Kasi, ang pag-ibig lang na nababagay, na ibigay mo sa Panginoon, ay yung pag-ibig na kusang loob. Yes. Nice. So sila, naramdaman nila ng kusa yun. Yes. By exalting Jesus Christ, na ang korderong karapat dapat na papurihan. Yan yung kagaya doon sa binasa natin. Di ba? Kasama doon siyempre yung the one seated above. Oo, siya yung si God the Father. Na ibig sabihin, pinupuri siya ng lahat ng kanyang nilalang dahil they are worthy of praise. Hindi dahil inutos niya sa'yo na magpuri ka. Yun yung sa akin. Nice. Amen. Nun. Oo, lalim. Tama yun kasi mahirap din magpuri pag napipilitan. Mm. At saka anong ipapakita mo doon? Umalis ka na lang kung talagang Tsaka tama nga naman din sinabi ni Brother Fernan na universal na yung sa kanya, mag-glorify, mag-worship. Imagine mo yung mga tao sa ilalim ng dagat, sa lupa, hanggang sa kalangitan, no? So, ibig sabihin, damay na tayo doon. Yes. Na kailangan natin papurihan yung tinatawag na kordero ng Diyos. At ang importante doon, kusang loob. kusang loob. Hindi tayo pinilit. Oo. Kasi pati mga hayop no? Yan. Lahat. Ibig sabihin lahat. Oo. Lahat. No? Ang galing nun. Kung parang pag inimagine mo, no? Ang gandang tingnan. Oo. Tapos, isipin natin, kasama tayo doon. Oo. Lahat tayo nakabaw sa kanya. Nagabaw, no? Kakanta tayo. No? Yung ansesay ng pakiramdam natin. No? Kasi iba talaga yung pakiramdam ng nag-worship. Yes. No? Sana matry natin yung lahat. Amen. Yun. Amen.
brothers, dako na tayo ngayon sa mabuting balita ng ating Panginoon. Babasahin ng ating kapatid na si Brother Fernan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubuang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang. Mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ako ng higit kaysa sa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro, sapagkat makaikatlong siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" Sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo, at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nice. So ngayon naman bro, no, yung gospel natin, di ba? Ang gaganda nung mga eksena dito. No? Kumbaga parang maalala natin yung kung saan sila nagkakilala dati, ano yung ginagawa ni na Pedro. Kumbaga si na Pedro pala kahit nagmi-mission, nagtatrabaho pa rin sila ng dati nilang ginagawa. Mm-hmm. So ngayon Brother Mark, ano yung nakita mong message nitong gospel? Yun, so mag-focus ako dun sa yung initiative ni Jesus Christ sa pagpo-provide ng kung ano ba yung kailangan ng mga disciples, no?
Kasi dito, ano kumbaga, nagkayakagan silang mangisda ulit. No? So, nung una, hindi sila makahuli. Hindi sila makahuli. As in, kahit saan nila ilagay yung lambat nila. Ngayon, napansin siya ni Jesus Christ. Dumating siya. Kumbaga, ito yung sinasabing pangatlong pagpapakita ni Jesus Christ nung siya'y muling nabuhay. No? Anong sabi niya? Anong sabi niya kina Peter? Sabi niya, ilagay niyo yung lambat doon sa kanan. Sa kanan niya sinabi. Tapos, biglang ang dami nilang nahuli. No? Kasi ganun yung unang nangyari sa kanila, di ba? Nung unang pagkikita nila, na ganun din, kung ano yung pagkakahuli, may instruction muna si Jesus Christ, saka sila nahuli. Kasi nung una wala talaga eh. Ngayon, ang dami. Ang dami. 153 pa nga. Meron pang kung ilan talaga yung islang nahuli. At sinabi na, kahit sobrang bigat nun, yung lambat, hindi nasira. Ibig sabihin, walang nakawalang isda. No? Kumbaga, pinapakita sa atin dito ni Jesus na na minsan, nawalan tayo ng pag-asa. Pero, pag pinasok natin si Jesus Christ sa buhay natin, pag in-include natin siya sa buhay niya, lagi may pag-asa. Amen. Gaya nga nung nangyari kina Simon na dumating lang si Lord ba't biglang nagkaisda? No? At yung mga isdang yon, marami pa. Inihaw nila, niluto nila, tapos kinain nila, syempre. May mga tinapay pang binanggit. Na talagang nagpapakita na si Lord ay provider. Hindi lang siya basta Diyos na naan dyan na magpe-pray ka tapos wala naman. Yun yung sa akin. Amen. Nice. Bro. Thank you. Provision. Galing ni Lord, no? Kasi, alam niyo, nag-struggle nga yung mga alagad niya. Pinaghimalaan niya yung mga alagad niya. Although, alam niya naman na kaya na rin maghimala ni na Pedro. No? Kasi nasa kanila na yung Holy Spirit. Tama. Pero nung moment na yun, nakita niya, umiral pa rin yung pagiging tao ni na Pedro. Kasi hindi sumagi sa isip nila na gawan natin ng himala tong sarili natin. No? Oo nga, no? Tawagin natin yung mga isda. Oo, no? Dahil nakita nga ni Jesus Christ na nagiging tao pa rin natao pa rin sina Pedro, kailangan ng tulong. Pinaghimalaan niya. Tsaka kitang-kita sa mga alagad, no, na miski wala na si Jesus sa panahon na yon, di ba, no? Pero dala pa rin nila sa puso nila na yung pagtitiwala na tapat si Jesus. Imagine mo, hindi nila kilala yung taong yon, na si Jesus yun. Hindi nila tapos bigla na lang na hinagis nila yung sinabi ni Jesus, doon daw itapon sa kabilang gilid na sa unang tapon nila wala. Yung sa sinabi ni Jesus na hindi nila alam na si Jesus yun. Di ba? Naging tapat. May nakahuli sila, may numbers pa, 150 plus. Di ba? Ibig sabihin nun, ramdam pa rin talaga nila na si Jesus kasama nila. Yes. Yun, bro. Tsaka sobrang excited ni Pedro. Nilangoy niya yung... Oo. Di ba tumalot nilangoy na Ang Panginoon yun. Nagmamadali siya. Sabay suot pa siya ng damit eh. Oo, Nakubad kaya daw nga. siya nun eh. Oo. Okay. Ngayon, siyempre nabanggit ko na yung reflection ko tungkol sa Yes. gospel. Ngayon, Brother J, ano naman yung reflection mo sa gospel? Sa akin bro, kumbaga, itong kwentong to or itong ebanghelyo na binasa natin, kumbaga, nagpakita siya kasi niremind niya dito si Pedro. Kasi nga, di ba, saan ba nagpakita or nagkakilala si Jesus at Pedro ng mga panahon na iyon? Di ba sa sa Pampang din. Tapos di ba ganun din senaryo na wala silang mahuli. Di ba yung sa unang pagkikita nila Jesus at Pedro, di ba si Jesus nangangaral sa mga tao habang si Peter nakikinig din sa kabilang banda. Tapos di ba yung unang pagkakilala nila ni Jesus kay Peter na wala nakitang nahuli sina Peter. So, kumbaga, reminders lang to ni Jesus na dito rin tayo nagsimula. Dito rin tayo nagkakilala. At ito din yung time na babalikan kita. Kasi sa mga panahon na to bro, sobrang depressed dito si Peter. Kasi nga, syempre, dahil sa pagkawala ni Jesus, di ba, hindi na nila kasama, sobrang depressed siya. Tapos, na-depressed pa siya lalo dahil sa wala silang nahuli. Pero nung naramdaman niya na
na si Kristo to. Si Kristo kasi may nagpakita ng himala 150 plus na malalaking isda Oo. ang nahuli nila na hindi pa nasira ang net. Gantong-ganto rin yung unang eksena nung nagkakilala sila ni Jesus. So, nire-remind lang ni Kristo na ganto ka, na isa kang mangingisda. Pero ngayon, yung feeling mo na ikaw ay fisherman, pero ngayon, ikaw na ay fishers of men. Amen. Ikaw na yung magpapakain sa mga tao. Anong sinabi ni Jesus? 3 beses niya tinanong kay Kristo, kay Peter, mahal mo ba ako? 3 beses niya inulit yun. Sa pangatlong beses, parang nagduda siya sa sagot niya, no? Parang nakulitan na si Pedro. Pero ang pinapahiwatig dito ni Kristo sa 3 tanong niya na yun, na alagaan mo ng walang galit ang mga tao. Mahalin mo ang iyong kapwa at magsilbi ka sa kapwa mo na katulad ng magsisilbi mo sa akin. Amen. Di ba? No? Kaya nagkaroon dito ng 3 tanong si Kristo kay Pedro kasi gusto niya ng ng tunay na sagot Hindi lang basta sa salita. Ay ang gusto ni Kristo sa gawa din. Halimbawa ba sasabihin ko na mahal kita? O maniniwala ka ba? Anong pagpapakita na ikay mahal ko? So syempre papakita mo siya in action sa gawa. Patunayan mo hindi lang puro ikaw yung salita, gawin mo siya gawa. Amen. Di ba no? So kaya 3 beses nagtanong si Kristo kay Peter na ako ba iyong minamahal? Di ba? So yung 3 tanong na yon, sa 3 sagot ni Peter na yon, so kailangan ng gawa, action ni Peter sa tanong ni Kristo. Amen. Yun ang sa akin. Nice. Nice. Okay, Amen. tama yun, no? Tsaka ito yung moment yung kagaya ng nasabi ni Bro Jen na parang tinawag na ni Jesus into action pa yung kanyang mga alagad. Yes. Na binili niya, alagaan mo yung mga tupa ko. Bukod dun sa pagbibili niya na yun, parang naging late din yung eksena kasi, di ba, nakita nila nag-iihaw na si Jesus Kasi may dala pang tinapay, no? Kumaga parang pinakita rito na hindi lang tumayong Diyos si Jesus, na talagang kaibigan niya sina Pedro. Tama. Yung mga alagad niya, mapipicture mo rito, na dati silang parang magkakabarkada talaga sila. Kaibigan talaga sila. Oo, na si Jesus hindi siya yung napipicture ng marami na parang laging seryoso na yung laging tahimik. kaibigan, magkakaibigan Tropa. talaga Tropa. sila. Oo. Kasi mantakin mo naman yun. Nag-iihaw na si Jesus doon. Pagdating nyo, kakain na. Di ba? Ang galing ng eksena na yun. Nakakatawa siya. Okay, para sa iyo, Brother Fernan. So, paano mo siya mabibigyan ng interpretation and reflection? Sa akin bro, yung nakita kong message nung gospel, tungkol to dito sa pakikipagkasundo muli ni Pedro kay Jesus at saka yung muling pagtatalaga sa kanya o recommissioning pati din sa mga alagad. Pero mas nakafocus to about kay Peter. Yes. Kasi kaya ako nasabing reconciliation kasi kung maalala nyo kanina, di ba? 3 beses tinanong ni Jesus Christ si Pedro kung mahal niya, mahal mo ba ako? Ang nakita ko kasi rito, kaya siguro ganun. Kasi 3 beses siyang itinatuan ni Pedro. So, 3 times mong itinanggi si Jesus, 3 times kanya binigyan ng pagkakataon na makipagkasundo sa kanya. Yes. Kung gaano karaming beses mo tinalikuran ng Panginoon, ganun din karami yung chance na ibibigay niya sa'yo para makabalik ka sa kanya. Diba? Yes. So, para sa akin, hindi nagkataong 3 beses yung pagtanong ni Jesus Christ. Para sa akin, may kaugnayan siya dun sa 3 beses na ipinagkanulo ni Pedro, na itinatuan ni Pedro si Jesus. So, yung sa unang tanong, yung unang bilin kay Pedro na pakainin mo ang aking mga batang tupa. Sa pangalawa, alagaan mo ang aking mga tupa. Sa pangatlo, pakainin mo ang aking mga tupa. So, ba't parang pareho yung una tsaka huli? Pares pakainin. Yes. Tapos yung pangalawa, di ba, alagaan. Well, yung una, batang tupa yung sinabi. Ibig sabihin, ang uunahin ni Pedro na pakainin yung mga bata sa pananampalataya. Yung mga kailangan pa ng
matinding atensyon. Pakainin, ibig sabihin, word of God yun. Pangangaralan mo sila, di ba? So, syempre, unang ibinili ni Jesus Christ, yung mga mabuhay pa. Kasi, kailangan ng special na atensyon yan para mga anak natin. No? Yes, tama. Unahin mo syempre yung mga bata. Dahil sila yung mga special yung atensyon na kailangan. Tapos pangalawa, alagaan. So, kasama dun sa commission ni Peter, dahil siya nga yung magiging leader ng simbahan, no? Hindi mo lang pangangaralan, aalagaan mo. At huli mong papakainin, yung mga tupa na, ibig sabihin sila yung mga medyo hinog na sa pananampalataya. Ibig sabihin, pangangaralan mo pa rin sila, pero kailangan uunahin mo yung mga bata pa yung pananampalataya. Tapos, ano yung sinabi ni Jesus sa huli, di ba? Sumunod ka sa akin, Yes. di ba? So, tinatawag uli siya ni Jesus Christ na sumunod sa kanya, ipagpatuloy yung mga nasimulan nila, yung mga gagawin nila. Ang maganda nga lang dito, yung pakikipagkasundo ni Pedro, dahil sabi mo nga kanina, di ba, ang lungkot ni Pedro dito. Yes. Sa akin, isa sa dahilan yun eh. Kaya siya malungkot dahil naaalala niya yung mga panahon na Kasama. itinatuwa niya si Jesus Christ. Okay. Kasi napakasakit nun. Denial. Mahal na mahal mo si Jesus Christ. Mahal na mahal mo. Ginawa na nga ng lahat ni Pedro, nakipag-away yung mga ganung bagay, no? Kasi mahal niya si Jesus, pero nagawa niya pa rin itatwa si Jesus Christ. Kaya sobrang buti ng Panginoon sa kanya. Ang sinasalamin dito ni Pedro, tayong mga tao rin na kahit tayo tumatalikod sa Panginoon, maraming beses man yan, ganun din karami yung pagkakataon na ibibigay sa atin ng Panginoon para makipagkasundo ulit sa atin. Amen. Amen. Yan yung Nice. sa akin. Nice. Nice bro. Ganun, ang galing ni Lord, no? Kasi hindi niya tayo hayaang mawala talaga sa kanya. Na kahit sobrang sobrang makasalanan tayo, nagbibigay lagi siya ng chance. Amen. So, tsaka yung tulad nga sinabi ni Buddy Perna, no, yung papakainin mula sa batang tupa hanggang sa may So parang kinonfirm ni Jesus na yung kanyang pakainin yung mga mabababa pa yung pananampalataya. Yes. So ang galing lang ng Panginoon kasi sobrang matlinhaga yung pagkakasabi niya kay Peter na hanggang ngayon dala-dala natin ngayon, no. So katulad natin na iba-iba tayo ng ranggo o rating ng pananampalataya, no? O sino ba sa atin, kung ako yung mababa pa yung pananampalataya, si Mark yung mataas, di ba? Iba-iba. Oo. So iba-iba din yung pagkain natin sa salita ng Diyos. Yes. Iba-iba yung pagkakaunawa natin sa salita ng Diyos. Parang tinapay. Yan. Di ba? For example, tig-isa tayo nito. Oo. Ang pagkakaintindi, ang panlasa ko nito, malambot, Oo. makrema. Tapos kinain ni Mark ang kanya, iba naman lasa niya, maalat. Oo. Tapos sa'yo naman matamis. So iba-iba tayong interpretation. Yes. Iba-iba tayo ng bahagi or pagkakalalim ng pananampalataya na kinakain natin ng salita ng Diyos. Amen. Na binigyan ni Lord ng iba't ibang atensyon. Oo. Hindi pwedeng pare-parehas. Oo. Kasi magkakaibang level ng Kasi alam faith. niya, Tama. iba-iba yung pangangailangan. Yes. Eh, bibili niya ba ng ganun kay Peter yun kung pare-parehas lang. Siyempre, alam niya yun. Iba-iba magiging pangangailangan ng tao. At ang priority, yung mga bata pa sa pananampalataya. Kasi kailangan hubugin mo talaga yan. So regardless of age yun, ha, baka iniisip, Pagbata. automatic bata. Oo, Hindi. iba-iba. Meron kasi, nag-uumpisa lang manampalataya, matanda na eh. Oo. So tinutukoy dito, yung bata pa in faith. Yun, hindi bata sa edad. Oo, hindi ba? Oo, hindi sa Not necessarily Sa na edad. bata pa sa Sa edad, edad. kundi yung bata pa sa faith. Buhay spiritual. Yes. Tsaka may importanteng point din sa gospel bro na binanggit, yung cost ng discipleship. Ayo. Kasi, syempre, yung mga disciples, ibang level yung faith nila eh. Ibang level din sila mangaral. Ngayon, ano ba magiging cost nun? Hindi pwedeng, dahil mababait kayo, magiging maganda yung pagkakamatay nyo. Hindi ganun. Binanggit dito ni Jesus Christ na yung pwedeng maging cost ng pagkamatay nila ay sobrang mahirap sa bawat disciple. Sinabi nga dito, yung bata ka, kahit pwede mong gawin. Yes. Pero pag matanda ka na, may ibang magdidesisyon para sa'yo. May magtataas ng kamay mo, may magbibihi sa'yo. Ibig sabihin, yung future mo, hindi mo hawak. At yung
yung anong yun, yung cost na yun, ikinasisi yan ng mga disciple. Kasi, yung yung hirap na dadanasin nilang yun ay masaya. Kumbaga, mahirap siya pero masaya kasi ginawa mo yun para sa Panginoon. Oo nga. At saka yung blessing, yung reward na makukuha mo, wala yung hirap na pagdadaanan. Kumbaga nga ako ang isa sa tingin ko kung bakit karumal-dumal yung pagkamatay ng mga apostol. Parang isa lang yata yung namatay ng natural causes kung hindi ako nagkakamali. Di ba si Pedro, pinako siya upside down? Kabigtad. Ako sa tingin ko lang kaya hinayaan ng Panginoon na maging karumal-dumal yung kamatayan ng mga alagad, ng mga apostol. Para ipakita sa atin na mananampalataya, tayo na mga naiwanan dito sa lupa. Kung ito nga mga to, ng alagad ko, kasama ko, malapit sa akin, kaibigan ko tong mga to. Dumanas sila ng ganyan. Pero, alam nila yung mangyayari, pero tinanggap nila. Kasi alam nila, yung biyaya sa kalangitan na makukuha nila, baliwala lahat ng pagdadaanan nilang hirap. Tama. Tayo pa kaya, lagi nating naririnig, hindi nga natin aabutin yung yung point na kailangan magbuwis ka pa ng buhay para sa pananampalataya mo. Hindi na kailangan gawin ng Kristiyano ngayon yun. Hindi mo na kailangan magpakamatay. Hindi mo kailangan magtago sa pananampalataya mo. Kumbaga ngayon mas madali na nga mangaral dahil nga hindi na hinahunting ang hindi na bawal. Di gaya nun sa first reading na pinagbabawal pa nila. Ibig sabihin nga lang dito, the means justifies the end. Di baling mahirapan ka. Huwag kang matakot. Yung mga apostol nga nahirapan. Pero buong tapang nilang hinarap, may ligaya sa kanilang puso. So tayo pa ba? Di ba? Dapat hindi tayo matakot sa mga ganyan. Kumbaga ang tinitingnan kasi nila, yung reward. Oo. Pero yung process nun, tinanggap nilang mahirap. Kaya nga yung cost of discipleship, kung titingnan natin mga tao, parang ang laki-laki ng mawawala sa'yo. Resources, oras, physical sacrifices, physical strength, no? Lahat yan, iaalay mo sa Panginoon. Pero sabi nga niya, baliwala lahat yan. Huwag kang mag-alala, sa akin lang naman galing yan Pag uwi mo doon, nakamansyon ka. Kakanta ka ng kakanta. Sa sobrang ligaya mo, magpupuri ka ng walang humpay. Dahil sa sobrang ligaya mo, hindi dahil minagic kita na... Dahil inutusan kitang magpuri. Hindi. Kaya mo yung gagawin dahil bukal na bukal sa kalooban mo yung pagpapasalamat, pagpapapuri mo sa Panginoon. Tama Tsaka kaya bawiin ng Panginoon kung ano yung binigay niya sa iyo. Oo naman. Kung ano yung luho mo ngayon, kung ano yung nakasuot sa pangatawan mo. One click lang, baka bukas tanggal na yung relo mo. Itong lakos natin na t-shirt na to. LV Pag si 7.5 yung... si LV ba yun sa'yo? LV to. Sa akin kasi lakos. Ay, Gucci ito Lumang blue corner. Gucci. Sa akin lakos. Lakos. Kasi walang presyo Lakos. Walang cost. Ang intindi ko, lakos. Ang lakos pala. Oo. Amen, no? Amen. Nice. Amen. Nice. Galing. Nice. Amen. So, okay mga brothers, no? So, ito yung mas maganda sa ginagawa din natin. Yung mai-apply natin sa buhay natin. Buhay sa pamilya, buhay sa pagsiserve kay Lord. So, para sa iyo, Brother Fernan, paano mo siya mabibigyan ng application? Sa akin, ang application ng witnessing the risen Christ, yung to testify, hindi to argue. Hindi to ipilit mo kung ano yung pananaw mo. No? It teaches us to endure. Maging matatag ka. Pagtiisan mo kung ano man yung pagdadaanan mo. Kasi nga, may kalakip na hirap kapag ang pinili mo si Jesus Christ. Tanggapin mo. Kapag naging witness ka ng kanyang muling pagkabuhay, dadaan ka talaga sa hirap. Ang kailangan mong matutunan kung paano mo ito pagdadaanan. Kung paano mo titiisin lahat ng may galak. Kasi nga kasama mo naman si Jesus Christ. Hindi para maging naghahanap ka lagi ng argumento. Ay hindi. Mali ang ginagawa nyo.
ito dapat ang tamang gawin. Tignan nyo ako. Hindi ganon, no? Tama. Hindi ganon. Ano? Ang number one na dapat tututunan nating mga Kristiyano, lalo na tayong mga Katoliko, matuto tayong maging matatag sa kabila ng mga hirap na daranasin natin. Kasi nga, ano bang tinuro ni Jesus Christ unang-una pagdating niya dito? Diba? To be humble. Maging humble tayo. Dahil ganun, kung totoong witness tayo ng ating Panginoon, dapat tayo ay humble. Hindi tayo pwedeng maging arrogante na parang tayo na lang yung tama. No? Hindi yun totoo. Nasa tama tayo. Pero hindi ibig sabihin nun, tama na lahat ng sasabihin mo. Hindi. Hindi ganun. Kailangan matuto kang tumanggap ng pangaral galing dun sa mga pinagkatiwalaan ng Panginoon na mangaral sa atin. Amen. Dapat lagi nating ini-strive paano pa natin mas makikilala yung Panginoon. Para lalo nating ma-witness yung kanyang kadakilaan. Para lalo tayong maging matatag sa pananampalataya natin. Hindi para makipagtalo tayo, hindi para maging bida tayo, hindi para maging star tayo ng podcast. No? So, para malinaw lang din. Hindi ang goal po namin dito sa ginagawa namin, ma-reach out po kayo na mga nanonood, nakikinig sa amin. Yes. In order for us to share yung salita ng Panginoon, kung paano kumilos si Jesus sa buhay namin, kung paano kami kinakausap ni Lord, ano ba yung ginagawa namin para lalo namin siya makilala. So in return, na kayo, makakita kayo ng way kung paano lalapit sa Panginoon. Amen. Kung paano isineshare namin yung mga experiences namin para maipakita sa inyo paano namin ini-endure yung mga pinagdadaanan naming struggle. Kasi kagaya nyo, mga ordinaryong tao lang din po kami. Hindi po kami yung mga expert sa Bible. Hindi po kami mga theologians. No? Mga ordinary lang po kaming ordinary lang po kaming mamamayan na kuminsan sabaw din. No? Kumbaga, para sa kanya ang application ng pagiging true witness sa muling pagkabuhay ng Panginoon, kailangan maging matatag tayo. Let us endure with joy in our hearts. Amen. Nice. Nice, Apir. Nice bro. Okay, sa akin naman, naisip ko yung dapat pala, kung tayo napapalayo kay Lord, dapat marunong tayong bumalik. Yes. Hindi pwedeng layo ka na lang ng layo. Mm. Alam natin si Lord, hahabulin tayo. Oo. Pero, sana, salubungin din natin siya. Yan. Mas mabilis. Kasi si Lord, gumagawa siya ng way na gaya nga nung kay Peter. Dination 3 beses. Nagtanong kung mahal ba niya si Lord na 3 beses. Yun yung way niya. Tayo, dito sa mundo, lagi tayo nagkakamali kay Lord. Kasi nga, hindi naman tayo perfect eh. Tama. Pero sana maiwasan din natin yung mga pagkakasalang yun. Although si Lord, lagi naman yung sinasabing, humingi ka ng tawad, tatawarin kita, mag-reconcile tayo. Pero wag natin kakalimutan na lagi tayong lagi lang tayong lumapit, hindi laging palayo. Yes. Kailangan gumawa din tayo ng mabuti, kailangan natin mag-serve, kailangan nating ayusin yung buhay natin, kailangan unti-unti nating baguhin yung buhay natin. Wag nang gawin yung mga masasama, unti-unti, hindi naman mabilis. Kasi yun yung kinakatuwa ni Lord eh. At yun nga, yung wag kang bibitiw sa Kanya. Amen. Kasi mahirap pag nakabitiw ka na. Sige na, sige, bumitiw ka. Pero sana bigyan mo lagi si Lord ng chance para hilahin ka ulit niya pataas. At yun nga, yung pangalawa sa akin na application, kailangan matapang ka pagdating kay Lord. Yan. Matapang ka. Hindi pwedeng sa ganito lang tayo magsasalita. Pero pagdating natin sa labas, Sa mga kaibigan. sa mga kaibigan natin, Tatakot ka na. parang nahihiya ka nang sabi. Kasi minsan may mga time na gano'n, depende sa kasama, di ba? Kasi parang
hindi ka makapag-open ng ganong topic tungkol kay Lord kasi iba yung kausap mo, hindi naman, siyempre magkaiba kayo ng takbo ng isip, baka mailang ka na, uy, grabe, ibang level to. Dapat Yung bigla kahit, sila magtatahimikan. oo, dapat kahit ganun yung thinking nila, at least we tried to open. Yan. Ano ba, sino ba si Jesus Christ Oo. sa kanila? Dapat alam nilang mahal na mahal sila ng Panginoon. At subukan nilang mahalin din yung Panginoon. Yes. Yun ang importante. Para mas maramdaman nila yung pagmamahalan nila. Yes. Siyempre, ni Lord, tsaka nung Amen. mismong lumalapit. Kasi, sayang. Sayang. Sayang yung, yun nga, kinakanya yung buhay mo, akala mo walang Panginoon. Hirap na hirap ka na. Yung pala, pwede naman palang may tumulong sa'yo. Oo. Tatawag ka lang eh. Lord, tulungan mo ako. Mm. Lord, sorry Oo. sa mga kasalanan ko. Si Lord, napakadaling kausap. Pag nag-sorry ka, wala na. Kinalimutan ko na. O sige, come, follow me. Oo. Follow. Ito yung gagawin natin. Mahirap, pero masarap. Yan. Oo. At ang reward nga nito, nasa langit. Amen. 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 Nice. Nice. Ikaw naman, Brother J. Ano Mm. naman yung application nito para sa'yo? So, tulad ng sinabi ko kanina nga, bro, na sobrang mahirap mag-serve kay Lord. Iba't ibang ways tayo ng service eh. Itong service kasi sa Panginoon, parang ano rin siya, sasakyan bro. 'Di ba? For example, service sa jeep, service sa bus, service ng tricycle. Lahat ng mga sasakyan na 'yon, makakarating naman sa paroroonan eh. Pero iba't iba ang sakay, iba't iba ang bilis. Oo. You know, for example, ang tricycle, dito tayo nakasakay, mabagal at ilan lang yung nakasakay. Sa jeep siguro mga hanggang 20, bus siguro abutin 50. So okay lang mabagal, okay lang din ng mabilis. So iba't ibang service. Huwag ka lang susuko, huwag ka lang magpapaapekto kung ito ay mabagal magproseso sa sarili mo, sa puso mo. Kasi Magkaiba kasi lahat level. naman din tayo makakarating sa paroroonan Yan, natin tama. eh. Amen. Lahat tayong tatlo makakapunta naman tayo sa langit eh. Amen. Lahat naman In tayo Jesus' name. makakapunta sa langit, kaya see you in heaven. Oo. So, tulad na sinabi ko din kanina na huwag tayo magpaapekto sa binabato ng tao. Masama man yan, masakit man yan. Huwag kang magpatinag. Di ba ika nga, batuhin ka ng tinapay. Anong batuhin ka ng bato? Batuhin mo naman siya ng tinapay. Oo. Di ba? Batuhin ka, masakit yan. Pero ang tinapay na sinasabi nga dito, para sa akin, yung salita ng Diyos, pagdasal mo pa rin din siya. Brother Fernan, pagdadasal kita, salamat sa sinabi mo. Ganun, pagdasal mo yung taong yung ayaw sa'yo, Oo. yung kontra sa'yo, hindi naniniwala sa'yo, pangit ka, maitim ako. Di ba? Tinamaan ako dun Pagdasal mo siya. Di ba? Hindi yung gaganti ka na, gabi ka naman, napakayabang mo naman. Taka doon sa labas. Oo. Oo. Gantihan na lang, no? Huwag ganon. Kasi sa mata ng Panginoon, sobrang ano yan, minus ka sa langit. Mali. Sobrang mali yun. Kaya kung saang bagay man yan na nahihirapan ka, kung nasasaktan ka sa mga nakikita at narinig mo, wag. Kasi ganun din ang dinanas ni Jesus eh. Maraming pangungutya ang ginawa sa kanya at kapwa-tao pa ang nangutya sa kanya. Yung nagpapako sa sa pagkamatay niya, no. So, tayo naman kung tamang ginagawa natin na nandoon tayo sa kingdom of light ng ating Panginoon, alam ko guided tayo ng ating Panginoon. Amen. Yun, bro. Nice. Amen. Kala ko bro, pag binato ka ng bato, batay mo ng tinapay. Nasa garapon. Matigas na. Para medyo makabawi-bawi ka naman. Pero sana mga kapatid, no, hindi sana tayong makarating sa langit. Pero sana hindi tayo lang, no. Oo, Sana tayo kasama lahat. natin yung mga Tama. kapatid natin, yung Siyempre, pamilya Sama kayo sa natin. amin. Ayan, tayong lahat, no, kasi masarap no magpupuri tayong lahat sama-sama. Hindi yung Sumasayaw, no? tayong tatlo lang na andun, no, parang hindi parang di mo tutuwa si Lord pag tayo lang yung naano sa Teka, langit. hilain mo. Teka, sama na sa langit to si Greg. Oo. Kasi baka tanongin tayo ni Lord, ba't ikaw lang mag-isa? Ba't Nasaan na kayong, yung COVID mo, no? sana, ayun, we inspire each other, Tama. kumbaga turuan natin lahat ng mga kapatid natin na mahalin si Lord para pagdating sa taas, sabay-sabay nating mamahalin si Lord at papupurihan. See you in heaven nga eh. See you in heaven. Nice. So yun mga kapatid, maraming salamat. Mga bro, thank you. Amen. Thank you.
Maraming salamat po sa muli niyong pagsama sa amin sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Muli, mga kapatid, kung nagustuhan niyo yung kwentuhan namin, yung ulitan namin tatlo, kung may natutunan kayong aral sa ginawa namin, please like, share, and subscribe po para matulungan nyo kami na maikalat natin yung mabuting balita. At dyan sa may baba, may comment section dyan. Pwede po kayo mag-comment kung ano din yung reflection nyo regarding sa pinag-usapan ng mga kapatid ko na nandito. Yes. And gusto ko lang din po i-announce mga katinapay na ngayong darating na May 3, Sabado po siya papatak na magkakaroon po kami ng Christian Life Seminar sa lahat ng mga young couples na mga bagong kasal or yung mga gustong mas matpatibay ang relationship ng mga mag-asawa. Let's go! So ipopost po dyan, nandiyan po sa screen yung date at ang venue po dyan ay sa Barangay de Ocampo sa Tami Resort. Likod lang po siya ng gasoline station ng Jetron Gasoline Station. Ayan. Grabe, ang ganda ng pinag-usapan natin, no? Yes. Grabe, kakatuwa. Napansin niyo ba, mga kapatid, habang patagal ng patagal, mas gumaganda yung mga mga yung binabasa natin na mga readings, no? Habang tumatagal, parang pumupogi tayo. Ay! Okay. Parang tumahimik sila. Pero feeling ko parang parang pumuputi din ako. Parang feeling ko nagkakabuhok ako. Ganun ba yung ibig niyo sabihin? Mga sinungaling. Okay na lang. Pero yung point ko nga, ang ganda. Ang dami ko natutunan. Lalo dun sa mga yung reflections natin, no? Tsaka yung, syempre yung application, napaka-importante nun. Next week, syempre ganito ulit. Yes. Pero for sure, si Lord may hinandang mas magandang pag-uusapan para sa atin. So, kaya kita-kita ulit tayo next week, okay? Okay, lagi nating tatandaan na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Salamat! Bye-bye! See you next week!